Mga kapatid sa pananampalataya, isa sa pinakamalaking problema ng mga Muslim ngayon sa buong mundo ay ang problema sa riba. Kahit saang bahagi ng mundo, mga Muslim kumakain ng riba. At wala pong sumisita. Pinanunood lang. Walang nagsasalita. Mga bulag, pipi at bingi. Ano kaya kung hintuan na natin ang pag-uutos ng mabuti? Hintuan na rin natin ang pagbabawal ng masama. Ano kaya mangyayari sa atin? Pasagutin natin ang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ang mga tao ay nakikita nila ang mali at hindi nila ito binabago, ibig sabihin, mga tao, bulag, pipi at bingi, pinanunood mo lang yung mungkar. Walang nagsasalita. Kapag ang mga tao ay nakikita nila ang mali at hindi nila ito binabago, ay malamang na mangyari na ang kaparusahan mula sa Allah ay darating sa kanila. Hadith At-Tirmidhi. Mga kapatid sa pananampalataya, kapag hinintuan na natin ang pag-uutos ng mabuti at hinintuan na natin ang pagbabawal ng masama, at kapag ang mga nag-uutos ng mabuti ay hindi na pinakikinggan, ang mga nagbabawal ng masama hindi na pinakikinggan, ano ang sabi ng Allah? Ba'da, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Chapter 17 verse 16 Quranul Karim. Pakinggan ninyo yung translation. At kapag napagpasyahan namin na wasakin ang isang bayan, nagpapadala muna kami ng tiyak na kautusan sa mga yaong biniyayaan ng mga kabutihan sa buhay, pagkatapos ay susuway sila rito, at kung kaya ang salita ng kaparusahan ay nagiging karapat-dapat sa kanila, pagkatapos ay wawasakin namin iyon ng ganap na pagwasak. Absolute destruction. Allahu Akbar. Ipalayo tayo ng Allah. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, sa ayaw at sa gusto natin, talakay natin ang riba. Dahil napakarami sa atin na gumagawa ng riba. Ang iba hindi alam na riba. Ang iba alam na riba, ngunit binabaliwala. 72 ang klase ng riba. Ang pinaka-minus sa 72 na yan, ang pinaka-minus na kasalanan ay katumbas ng kasalanan ng isang lalaking nakikipag-sex sa kanyang nanay. Hadith At-Tirmidhi. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Nakita ninyo, gano'ng kabigat? Okay. Isa-isahin natin. Bato-bato sa langit, huwag magagalit, sinong tamaan? Hindi niyo ito naririnig na khutbah, wala nagpapaalam sa inyo, kaya hindi niyo alam. Ngayon, buklatin natin, one by one. Kahit 5 lang. Doon sa 72, 5 lang, banggitin natin, kaya ng oras. Number 1. Riba sa 5-6. 5-6 sa Bombay. 5-6 sa Inchik. 5-6 sa Maranao, 5-6 sa Bangko. Mga Muslim, marami po rito, alam ko, matatamaan. Hindi po hangarin ng khutbah na ito na saktan ka, kapatid. Hindi hangad ng khutbah ito na durugin ang puso mo. Hindi hangad ng khutbah ito na pauwiin ka, nasama mo ay asama ng loob. Ang purpose ng khutbah na ito ay paalalahanan ka para meron kang pagbabago. Lahat ng ulama sa buong mundo, tanungin mo, nagkakaisa na ang 5-6 ay riba. Nangutang ka ng 5,000, bayaran mo 6,000, 20%. Ito po ay riba. Bawat pulgada
ng kayamanan mo na galing sa riba, itutupok sa iyo sa naglalagablab na apoy. Para maintindihan mo. Isa sa parusa ng riba. Sa araw ng muling pagkabuhay, bubuhay ng Allah mga kumakain ng riba na parang mga baliw, mga nangingisay, parang mga nabaliw sa kulatan ng saitan. Babangon sila sa kanilang mga puntod na parang mga baliw, parang mga epileptic, mga nangingisay. Basa! Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu as-shaytanu minal mas. Ang mga yauna kumakain ng riba ay hindi tatayo. Tinutukoy na tatayo muli sa araw ng muling pagkabuhay. Ang mga yauna kumakain ng riba, hindi tatayo maliban sa tulad sa pagtayo ng isang taong nabaliw sa kulatan ni Satanas. Nakakita na ba kayo ng nabaliw sa torture? Dahil sa tinurture na baliw, yung mga prisoners of war, nahuli ng kalaban, tinurture na baliw. Mga kapatid sa pananampalataya, ay sa tafsir ni Ibn Abbas, radiyallahu an, tafsir niya sa aya na ito. Babangon sila na mga nangingisay na parang mga epileptic. Sila na mga kumakain ng riba. Allahu Akbar. Sa akala mo mag 5-6 ka, asinso ang buhay mo? Paano asinso ang buhay mo? Kinakain ninyo riba. 40 days, 40 nights. Lahat ng ibada mo walang tinatanggap. Isa sa mga parusa pa, banggitin natin sa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumalango yung mama. At mayroong isa pang mama nakatayo sa gilid ng ilog. Mayroong siyang mga bato. Yung lumalangoy, sa tuwing mapagod pupunta sa gilid. Pagdating sa gilid, yung nakatayo, kukunin yung bato, ipapasak sa bibig ng lumalangoy. Lalangoy muli. Pag napagod, balik muli. Papasakan mo lang bibig, lalangoy muli. Tuloy-tuloy walang katapusan na torture sa kanya dahil sila na mga nagre-riba, ang kanilang katwiran, bulok na katwiran, mali na katwiran, sasabihin nila, pareho lang naman ang business at saka riba. Binili mo ang cellphone, 10,000, ibininta mo 12,000, ganun din ang riba, 5-6, 10,000 naging 12,000. Ganoon ka baluktot yung pagkakaintindi ng tao kapag walang kaalaman. Ipinahintulot ng Allah ang buy and sell. Ipinahintulot ng Allah ang kalakal. Ipinahintulot ng Allah ang negosyo. Ang ipinagbawal niya ay riba. Bumili ka ng cellphone, 10,000, ibininta mo 12,000, pwede. Halal. Umutang ka na cash 10,000, binayar mo 12,000, riba. Haram. 5-6. Anong sabi ng Allah? ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Iyan ay sapagkat sinabi nila ang kalakal ay para lamang tulad ng riba, samantalang ipinahintulot ng Allah ang kalakal, ngunit ipinagbawal ang riba. Number 2, 5 lang. Patalakay natin mga anyo ng riba na ginagawa ng mga Muslim. Number 2, kung yung number 1 ang gumagawa karamihan mga negosyante. Pasintabi po ha, mga negosyante na mga nagpa 5-6 sa Bombay. Tinalakay natin. Hindi para durugin ang puso mo, kundi para bigyan ka ng babala. Magbago ka na. Number 2, na anyo ng riba na ginagawa ng mga Muslim. Negosyante o hindi negosyante, professional o hindi professional, pati na mga ustads, pati na ibang mga ulama, Allahu Akbar, gumagawa nito. Hindi ko alam kung alam nila ito na riba. Ano yung riba? Number 2, riba sa car loan, riba sa housing loan. Bumili ka ng kotse, pumunta ka sa tindahan ng kotse, sabi mo ito type ko to, bibilhin ko. Anong unang tanong sa'yo ng car dealer? Sir, mayroon na ba kayong financier?
Anong financier? Bangko na magpipinance. Sa bibilin mong kotse. Sabi mo, wala. Mayroon kami, sir. Mayroon kami financier. Mayroon sila nakahanda. Anong ibig sabihin? Yung bibilihin mo na kotse dahil hindi cash, hulugan. Ang magbabayad, bangko. Financier. Bibili ng bangko sa kumpanya ng tindahan, babayaran mo sa bangko ng hulugan. 2 years, 3 years, 4 years, depende sa kontrata. Saan ang riba doon, brother? Binili ng bangko, bininta sa iyo ng bangko. Saan ang riba doon? Buy and sell yun. Hindi nga buy and sell eh. Kaya nga tinawag silang financier eh. Hindi naman sila tinawag na buy and sell eh. Kung binili ng bangko, iniuwi ng bangko yung kutsi mo sa kanyang bodega at pinuntahan mo sa bangko at binili mo, buy and sell. Legit yun. Hindi ganun ang mechanics. Ang mechanics ay pinautang ka ng bangko. Ang bangko nagbayad ng kotse. Pinautang ka ng bangko. Hindi sa ibinigay ang pera. Ibinigay sa tindahan. Pinautang ka ng 1 milyon. Nababayaran mo sa bangko ng hulugan. 2 years, 3 years, 4 years. Nang may patong na tubo. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Riba o hindi riba? Napakaraming nasagasaan dito. Hindi po kami ang nagbibigay ng fatwa. Ang trabaho namin ay basahin ng fatwa. Basahin ko sa inyo ang hukom ng pinakamalaking grupo ng mga senior na ulama ng Saudi Arabia. Kung tawagin, the Permanent Committee. At ang kanilang mga fatwa inipon, kung tawagin, Fatawa Islamiyah. Basa, Fatawa Islamiyah Volume 2, Fatawa number 412, basa. Haram para sa Muslim na umutang ng ginto, silver o salapi mula sa isang tao sa batayan na babayad siya ng higit sa kanyang inutang. Haram na mangutang ka ng ginto, mangutang ka ng silver, mangutang ka ng pera na kapag babayaran mo may patong. Yun direct sa translation. Dagdag pa ng fatwa. Maging bangko man o sino man ang nagpautang, dahil iyan ay riba. Riba. Umutang ka may patong. Na siyang isa sa pinakamasaklap sa mga mortal na kasalanan. Alinmang bangko ang gumagawa ng ganyang transaksyon ay bangkong makariba. Source, Fatawa Islamiyah, Volume 2, Fatawa number 412. Alam mo ba gaano kabigat ang riba? Ito lang ang kasalanan, kapatid, na nabanggit sa Quran, nabanggit sa hadith. Ito lang ang kasalanan na diniklarahan ng Allah ng digmaan, gira. Halimbawa, diniklarahan ka ng isang superpower na bansa, gigirahin ka, matataranta ka. Ay lalo na kung ang magdeklarasyon ng gira, mismo ang pinaka-superpower sa lahat ng superpower, na siyang may-ari ng universe, dideklarahan. Sino man ang deklarahan ng Allah na gigirahin niya, gaano ka man kayaman, sigurado ang buhay mo hampas lupa, sigurado ang buhay mo kalbaryo. Basa para malaman mo, nagigirahin ka ng Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Chapter 2 verse 278 Quranul Karim. Kaya natin binabasa pati na ang source, pati ang reference, kasi itong khutbah natin naka-record. Ito. At i-upload sa YouTube para pwede mong i-double check kung totoo mga sinasabi natin o hindi. Malapit-lapit na pagkahulugan. O kayo na mga nananampalataya, katakutan ninyo ang Allah at bitawan anong natira sa inyo mula sa riba, mula ngayon, kung kayo ay talagang mga nananampalataya. Kung ikaw ay totoong naniniwala sa kabilang buhay, naniniwala sa impyerno, naniniwala sa paraiso, naniniwala na may araw ng paghuhukom, maniwala ka, bitawan mo na yung hawak mo na riba, bitawan mo na, magtaubat ka na. Dahil pag hindi ka nagtaubat, gigirahin ka ng Allah. Dagdag,
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ngunit kung ito ay hindi ninyo gagawin, hindi ninyo hihintuan ng riba, magpapatuloy ka sa 5-6. Tuloy-tuloy ang riba. Ngunit kung ito ay hindi ninyo gagawin, ay humanda kayo sa isang digmaan laban sa Allah at sa kanyang sugo. Chapter 2, verse 279, Quranul Karim. Sino man ang kadigmain ng Allah? Kawawang kawawa ka. Eh brother, anong gagawin namin? Kailangan namin ng sasakyan sa negosyo. Anong gagawin namin brother? Kailangan namin ng sasakyan sa aming trabaho. Hindi ba yan pwede? Hindi ba excuse? Kapatid, maghanap ka ng paraan. Kung kaya mo, bumili ka ng cash. Kung hindi mo kaya bumili ng cash, maghanap ka ng mayaman na Muslim. Bro, bili mo sa akin na cash, hulugan ko sa iyo, walang patong. Kung hindi mo kaya ng brand new, maghanap ka ng second hand. Ang inaanap mo kasi luxury car. Ang sinusunod mo yung naps mo, hindi mo sinusunod yung ang Panginoon mo. Maghanap ka ng second hand na condition pa. Kung ang second hand na sasakyan ay 2 years ang edad, 3 years ang edad, 4 years ang edad, condition pa yan. At ang presyo ng second hand na 4 years ang edad, mas mababa pa sa 50%. Yung kotse mo, paglabas mo sa kumpanya, 10% kagad devaluation. Ganun kabilis mag-devalue ang kotse. So, maghanap ka ng second hand, bilhin mo cash. Huwag utang, huwag mo papapinasan ng bangko. Eh, hindi mo kaya bro. O maghanap ka ng mayaman na Muslim. Sabi mo, brother, bayaran mo sa akin na cash, second hand. Bayaran ko sa hulugan. Ibig sabihin kapatid sa pananampalataya, maghanap ka ng paraan ng negosyo na hindi ikatutupok mo sa impyerno apoy. Negosyo na ikapaparaiso mo. Number 3, kahit 5 lang, na ginagawa ng mga Muslim na riba. Riba sa credit card. Napakarami ng Muslim na gumagamit ng credit card na hindi nila alam riba. Riba po yan. Paano naging riba, bro? Kung may oras lang, ipaliwanag ko sa inyo ng punto por punto. Kaya lang, hindi kaya ng oras eh. Pumunta kayo sa YouTube. I-type niyo sa YouTube, Salim Gemba Credit Card. Nandoon ang paliwanag natin na detalyado. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo, isang punto lang. Bakit riba ang credit card? Okay. Bumili ka sa tindahan, dala-dala mo yung credit card, pumunta ka ng mall, namili ka. Pagbigay mo ng credit card mo doon sa cashier, tutok-tokin. Matik ka agad na yung pinamili mo ang nagbayad. Bangko ang nagbayad. Makakapamili ka na dala mo credit card kahit walang laman ng bangko mo. Dahil ang nagbabayad, bangko. Ano man ang bilhin mo, sapatos, cellphone, whatever, ano man ang bilhin mo, na dala-dala mo ang credit card mo, matik na ang nagbabayad, bangko. Ibig sabihin, pinautang ka ng bangko ng pera na papatungan ng interest na pagbayad mo sa bangko, may riba. Nagets mo? Bakit may riba ang credit card? Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang masakit na pakaisipin nating mabuti. Alam niyo, pati na mga non-Muslim na mga eksperto sa banking, sasabihin sa iyo, ang credit card ay usury, riba, patubuan. Isa sa pinakamalaking kita ng bangko. Alam natin ang bangko hindi nabubuhay kung walang riba. Lahat ng bangko, maliban sa mga Islamic banks, lahat ng mga bangkong makariba, ang buhay nila ay 5%, 10%, 20% na tubo. Hindi nabubuhay ang bangko kung walang tubo, interest. At isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng mga bangko ng kita, credit card. Kaya halos lahat ng mall na puntahan mo, may masasalubong ka ng mga ahinti ng bangko, inaalok ka ng credit card. Kung ano-ano incentives, kung ano-ano mga promo. Dahil napakalaki ang kita nila sa credit card. Ngayon, puntahan natin yung hadith kanina sa itaas na binasa natin. Basahin natin yung katibayan. Kaya makinig ka mabuti. Ganito katindi ang riba. Wala kasi nagpapaalala sa inyo. Wala nagsasalita sa inyo.
Mga kikakamad, dapat tiro. Subhanallah. Bahkan babantay ito, pilihan ka na, patipugasan neraka jahanam. Pinanunood ka lang, walang nagsasalita. Anong sabi ng hadith? Tungkol sa riba. Pakinggan niyo mabuti. Ar-riba, 72 baban, adnaha mislu ityanir rajuli ummahu. Ang riba, may 72 pintuan. Ibig sabihin, 72 klase ng riba. At ang pinakaminos sa kasalanan sa mga ito ay katulad sa kasalanan ng isang lalaking nakikipag-sex sa kanyang nanay. Na'udhu billah. Ganyan katindi ang riba, mga kapatid. Pinakamenos sa 72 klase ng riba, ang pinakamenos na kasalanan ay isang lalaking nakikipagtalik sa kanyang nanay. Ganun kabigat. Naintindihan mo na? Brother, ano gagawin namin? High-tech na ngayon, e-commerce na ngayon. Mayroon akong bibilin sa Amerika, may bibilin ako sa China. Alam mo naman, online ngayon. Anong pambili ko? Wala akong credit card. Hindi ka makakabili kung wala kang credit card. Kailangan ko yun. Bibilin ko sa Amerika, bibilin ko sa Japan, bibilin ko sa China. Anong solusyon? Debit card. Huwag kang gagamit ng credit card. Anong gagamitin mo? Debit card. Ano yung debit card, bro? Yung ATM. Yung ginagamit mo sa ATM machine, ang tawag riyan debit card. Anong kaibahan, bro, ng credit card at saka debit card? Sa credit card, lahat ng bilhin mo ang nagbabayad bangko. Kahit walang laman ng credit card mo, baka kapamili ka sa mall, ang nagbabayad bangko. Pinapautang ka ng bangko na walang bangko magpapautang na walang patong na interest. Doon ang riba. Sa debit card, kapag mamimili ka, gamit mo debit card, matik, saan babawasin yung pera? Sa bangko mo, sa pera mo, sarili mong pera. Ikaw nagbabayad. Pag walang laman ng ATM mo, walang laman ng debit card mo, hindi ka makakabili. Sasabihin nung cashier, walang laman po ang bangko niyo, sir. Ibig sabihin, sa debit card, ikaw ang nagbabayad ng pinamili mo. Sa credit card, ang nagbabayad bangko. At hindi ka babayaran ng bangko na walang patong na interest. Kung mayroon ka mang babayaran sa debit card, ang tawag doon, service fee. Hindi interest fee. Pwede sa atin ng service fee, hindi pwedeng interest fee. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, gising na. Sino man ang may credit card, isurrender mo na yan. Yang kapirasong plastic na yan, yan pang magiging mitsa ng pagkatupok mo sa apoy. Pag hindi mo isinuko, hindi ka nagtaupa. Number 4. Maraming gumagawa nito. Riba. Sa sanla tira. Ano ang sanla tira? Brother, may bahay ako. Isanla ko sa iyo. 100,000. Tirahan mo, bro. Hanggat hindi ko na ibabalik sa 100,000, tirahan mo muna na libre. Sana riba doon. Sabi ng mama, ang sisingilin ko lang 100,000. Hindi ko naman papatungan. Sana riba. Saan ang riba? May riba pa? Mayroon. Saan ang riba? Pakinabang. Ilang buwan mo pakikinabangan yung bahay? Kung ang bahay na yan ay pauupahan ng may-ari, halimbawa, ang upa sa bahay na yan ay 5,000 kada buwan. Halimbawa lang. 10 buwan, 50,000. Tubo mo. 20 buwan, 100,000 ang itinubo mo. Kung ikaw ay makatarungan, kung ikaw ay totoong Islam, kung ikaw ay mahintatakotin sa Allah, pagkaraan ng 20 months na pagtira mo, ibalik mo na. Brother, nakabayad ka na. Walang gumagawa niyan. May barong gumagawa niyan? Walang gumagawa niyan. Anong gagawin ko, brother? Alam nga na iwanan ko yung bahay, nakatiwang mo, baka tirahan ng jinn kapag walang tao. Isinanla niya sa akin, kulateral yung bahay. Anong gagawin ko sa bahay? Ahayaan ko na lang na ganyan. Hanggat ilang taon siyang hindi magbabayad, ahayaan ko na lang na bakante. 2 option ang gagawin mo. Option number 1, kausapin mo yung may-ari. Brother, paupahan ko to, ha? 5,000 kada buwan. Pag naka 20 months na, nakuha ko ng 100,000 ko,
ibabalik ko na sa iyo. Yan ang hustisya. Yan ang Islam. Yan ang may takwa. Or option number 2. Brother, titirahan ko Magkano upa ito? 5,000. Okay. 10 buwan, nakuha ko ng 50,000. 20 buwan, nakuha ko ng 100,000. After 20 buwan, dapat tira ko, ibabalik ko sa iyo. Yan ang hustisya. Yan ang Islam. Ang purpose kung bakit bawal ang riba, pang-aapi, economic oppression. Walang matirahan yung mama, kaya nga nagsanlaig dahil wala siyang pera, kailangan ng pera. Pagkatapos hindi na matirahan ang bahay niya. Allahu Akbar. Subhanallah. Brother, saan ang katibayan mo na utang na may pakinabang? Riba. Pakinggan mo. Hadith. Kullu qard jarra manfa fahuwa riba. Lahat ng utang na umagay ng pakinabang sa inutangan ay riba. Maliwanag. Last, number 5. Pinaka-common sa lahat ng riba. Pawn shop. Riba sa pawn shop. Sasanla mo yung alahas mo sa pawn shop. Karamihang pawn shop, 5% interest. Iba mas mataas, more or less. Ang iba, kukunin mo pa lang yung pera mo, may bawas na 5%. Ano, riba o hindi riba? Lahat ng scholar sa Pilipinas, tanungin mo, ang pawn shop sa Pilipinas, maliban lang sa mga Islamic pawn shop kung mayroon man tayo. Lahat po yan riba. Patubuan. Brother, nasa intensyon yan Ang intention ko, brother, ibebenta ko yung alahas ko. Hindi ko intention na tutubusin ko. Para hindi ako maribaan, brother, ang intention ko, benta. Riba pa rin ba? Ano ba ang pinirmahan mo? Anong pinirmahan mo? Basahin mo yung pinirmahan mo. Bibigyan ka ng ganitong amount, babayaran mo ng ganitong amount, papatungan ng ganitong amount, ibig sabihin riba. Ibig sabihin ng pinirmahan mo, kontrata ng riba, kontrata ng pakikipagdigma sa Panginoon mo, kontrata ng riba. Kahit magandang intention mo, ang intention mo benta, pero ang pinirmahan mo ay kontrata ng digmaan sa iyong Panginoon. Sabit ka. Anong gagawin ko, brother? Gipit na gipit kami, emergency, kailangan namin ng salapi. Bakit? Ano ba tingin mo? Ikaw lang ang nagigipit? Lahat tayo nagigipit. Financial crisis, calamities, physical calamities, natural calamities, man-made calamities, lahat yan pagsubok ng Allah. Sinusubukan ka ng Allah, gano'ng katatag ang iman mo, gano'ng katatag ang takwa mo. Kaya anuman ang dumating siya na financial crisis, maghanap ka ng paraan na halal, maghanap ka ng paraan na katakot-takot sa Allah, mahintatakotin sa Allah. Makakahanap ka kapag ikaw ay tutuhanan na naghahanap ng paraan para makaiwas sa haram. Hindi ka susunggab sa haram. Darating sa iyo bigla, hindi mo inaakala saan galing. Ang tulong ng Allah. Nangako siya. Mismo Panginoong Allah nagnangako. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Chapter 65. Verses 3 at saka 4. Verses 2 at saka 3. Quranul Karim. At sino man ang mahintatakotin sa Allah ay gagawa nito ng paraan para makaalpas sa kanyang pasanin. At pagkakaluban nito mula sa kung saan ay hindi nito inaasahan. Sinusubukan ka, brother, ng Allah. Huwag mong ikatwiran na susunggab ka sa haram. Lahat tayo sinusubukan. Magkakaiba nga lang ano ng pagsubok. Huwag kang susuko. Huwag mong isusuko. Ang iman mo, ang takwa mo, manatili kang mahintatakotin sa Allah. Huwag kang susunggab sa haram. Sabi niya, susulbin niya ang problema mo. Darating kung saan hindi mo in-expect ang solusyon. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kapatid, nagreklamo ka. Sabi mo, bro, ako na nga ang biktima ng riba. Ako pa ang paparusahan? Mukhang unfair naman ata, bro. Allahu Akbar. Sino ka para questionin mo ang justice ng Allah? Siya mismo ang nagdisenyo ng justice. Ikaw na tumanggap ng riba, ikaw na nagbigay ng riba, kayo na mga saksi sa riba, ikaw na sumulat sa riba, pari-pariho kayo sa kasalanan. Kung walang nagpapaluko, walang manluluko, kung walang nagpapariba, walang magreriba, kung hindi ka nagreriba sa Bombay 5-6, sinong ririba ng Bombay? Kaya ka niririba ng Bombay, ng Insik, ng Maranao, ng Bangko, ng 5-6 dahil hindi ka biktima. Partner ka sa riba. Nagets mo? Partner ka sa riba. Allahu Akbar. Sanang katibayan mo, bro, na pati na ako na biktima, paparusahan. Ito, hadith. La'an Allah. Ang sakit nito sa tenga, sa mga Maranao. Kapag itinranslate mo sa Maranao, masakit na masakit. Pag Tagalog ang translate, hindi masyadong masakit. Ano sa Maranao? Pemor kaano Allah. La'an Allah. Sa Tagalog, sumpay nawa ng Allah. Medyo magaan. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Maranawin natin. Pemorkaan wallah. Siyan taunuto apakan sa riba. Siranuto apembayad sa riba. Sudua asaksiro. Agusus sumiyurato. Tagalogin natin. Sumpay nawa ng Allah ang sinumang kumakain ng riba, ang sinumang nagbayad ng riba, ang dalawang mga saksi dito at ang sumulat nito. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum syawaun, hum sawaun, pari-pariho sila sa katalanan. Authentic po na hadith, Sahih Muslim, hadith number 1598. Ibig sabihin, kapatid, hindi ka biktima. Kapartner ka ni Bombay. Kaya siya nakakapagriba. Ikaw mismo ang lumalapit sa kanya para mag 5-6. Subhanallah. Bawal tulungan mo ang gawain na haram. Ano pa kaya kung ang tinutulungan mo ang haram na ikatutupok mo sa apoy? Allahu Akbar. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Chapter 5 verse 2 Quranul Karim. Ngunit huwag kayong magtulungan sa kasalanan at paglabag at katakutan ninyo ang Allah. Katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Anong gagawin namin, brother? Eto, magra-Ramadan na. Magtaubat ka. Hintuan mo na. Huwag mo nang balikan. Kapag nagtaubat ka, tutuhan ng repentance, nagbago ka, tinalikdan mo na ang riba, patatawarin ka ng Allah. Pero, pag binalikan mo at binalik-balikan mo at anong malay mo, doon ka namatay. Namatay ka ng status mo riba. Hindi lang tutupukin ka sa apoy, kundi tutupukin ka sa apoy forever. Basa. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Pagkatapos, sino man ang huminto na rito, tinutukoy riba, hinintuan mo ng riba. Sino man, pagkatapos sino man ang huminto na rito matapos matanggap ang babala mula sa kanyang Panginoon, hindi paparusahan sa nakaraan. Ang kanyang kaso ay nasa Allah. Chapter 2 verse 275 Quranul Karim. So pag magtaubat ka ng tutuhanan, hinintuan mo na, hindi mo na binalikan,
pwede kang patawarin ng Allah. Pero binalikan mo. Binalik-balikan mo. At doon ka inabutan ni malakal maut. Hindi ka nakapagpanumbaling sa Allah. Ano mangyayari sa'yo? Lagablab ng apoy forever. Basa! وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ngunit, sino man ang manumbaling, tinutukoy riba, sila ang mga yaon na mananahanan sa apoy. Mananahanan sila roon, magpawalang hanggan. Ganito po, mga kapatid, katindi ang riba. Kaya sino man ang nahagingan ngayon, wag po sasama ang loob ninyo sa amin. Trabaho lang po. Ginagawa namin ang tungkulin namin. Iparating sa inyo ang aming obligasyon. Buhay mo yan. Magdesisyon ka ngayon. Mamili ka sa impyerno apoy forever o kaligtasan.